what's up guys? Medyo malamig-lamig ang panahon ngayon kasi winter. Pero, guys, ituturo namin kayo. Nasaan ba tayo ngayon? Yes. Very exciting kasi nandito po tayo ngayon sa Philippine Embassy in Dublin. Oh, Yes. di ba? Very exciting po kasi kakalipat lang nila ng office. Tara! Let's talk. Tara! Let's talk. And then, siyempre, guys, nagtataka tayo siguro yung mga ating mga kababayan na nandito sa Ireland kung saan pa tong embassy. Siyempre, ilalagay natin ang address dyan. Tingnan nyo naman. Yes. Ang maganda ngayon, Mrs. K, tayo ay kasi di ba, paano bang gagawin pagka pumunta sa embassy? Now, malalaman natin yung mismong building ng embassy, kung ano ba yung mga kanilang mga updates ngayon. Yes, ang landmark pa ipapakita namin sa inyo kung saan po ito para hindi po tayo maligaw. Yes. And then of course, hopefully ma-discuss natin ang mga services na ini-offer dito sa ating embassy. Yes. So, tara na, Mrs. K. Tara na, exciting! Yes. Yan. Oh, di ba? Talagang holiday season dito. Ano ba? Tok tok! Hello, welcome to the embassy, Mr. and Mrs. K. Pasok po. Oh, wow! Naman. Good morning. Baka pwede po kami baka pwede po niyo kaming i-tour. Yan. By the way, guys, tingnan niyo naman, meron tayong consul na nandito. Pwede po bang yung names ninyo para naman makilala ng ating mga kababayan na nasa Ireland, kung sino-sino ba yung mga nandito sa embassy. Apo. So ako si Ajit Panimanglor, ako yung consul ng ating embassy. Yes. Ako naman po si Maricel Vallespin, Secretary to the Ambassador, Cultural and Protocol Officer. Yun naman, no? Now, and then, siyempre, pagpasok natin, saan ba tayo ngayon kasalukuyan? Ito yung entrance hall natin. So dito natin tinatanggap yung mga bisita ng embassy. We ask them to sign in our guest book para may record po tayo ng lahat ng mga important na tao na dumadalo. Katulad po ninyo, kanina nag-sign po kayo sa ating guest book. Okay, sample nga, Mrs. K, paano ba yan? Tingnan mo. Yes, ito. Oh, first page tayo. Ayan. So bago yung ating building, kaya konti pa lang ang nag-sign, pero sa mga susunod na buwan, umaasa tayo na more guests from the community and from the diplomatic community dito sa Dublin. Right, good. And makikita po natin na meron tayong flag dito, siyempre yung Philippine flag. At saka, ano po bang flag na to? Ano dyan? So ito yung ASEAN flag natin bilang yung Philippines ay member ng ASEAN. Opo. Okay. So dalawa po ngayon ang ASEAN embassies dito sa Dublin, may magbubukas na pangatlo. At lahat ng ASEAN embassies usually nag-fly ng sarili nating flag, pati ng ASEAN flag. So lahat ng miyembro ng ASEAN, makikita ninyo yung flag ng bansa nila, pati yung flag ng ASEAN. Oh, so it's a must talaga. Pag may embassy, kailangan may ASEAN flag din. Na ASEAN member, yes. ASEAN Yes. member. Opo. Opo. Right. And did you notice this pa? The runner? Yeah. yung- Oh, wow. Yeah. Sino ba nag-conceptualize ng mga designs natin dito sa embassy? Ako, si Miss Maricel, ang ating... Oo, simpleng design lang naman, syempre, para ma-feel natin ang Christmas. Alam mo na, malayo tayo sa Pilipinas. So, kapag meron tayong ganyan, at least, parang nandun pa rin tayo sa Pilipinas, di ba? So, para pag may guest din tayo, lalo na Filipino community, at least ma-feel naman nila yung diwa ng Pasko at simoy ng Pasko, di ba? Yun naman, no? At saka yung ito, from Philippines ba talaga to? Itong mga design, mga runners? Yan naman. Siguro pwede tayong tumuloy sa ating receiving area dito sa likod. Opo. Yan. Okay, receiving area, number 1. Oh, wow naman, no? May Christmas tree tayo dito. And of course, maraming chairs. Siyempre. Ganon.
Sa ngayon, nag-open tayo ng embassy natin na Christmas season. No? So, Christmas decors pa lang yung nandito. Pero umaasa tayo na over the next few months, mas maraming mga Filipino decorations yung lalagay namin para lahat ng mga pupunta ng embassy, ma-feel talaga na ito ay embassy ng Philippines. Opo. Yeah, probably paintings, no? Yung parang talagang maka-Filipino, mga ganon. Bahay kubo or something like, talagang... Yes. Tsaka siguro yung ating mga textiles po, no? Kasi kilala ang Pilipinas bilang parang lugar kung saan maraming mga community na iba-iba yung kanilang mga hobby. Opo. And besides, ito pong lugar na to, itong room na to is pinaplan po talaga na gamitin as Filipiniana section natin. Oh, wow. So may theme bawat room, which is amazing. We can't wait to see them like the progress. Yes. Okay, Mrs. K, proceed. Tayo doon. let's proceed. Ito po yung ating receiving area kung saan pwedeng tumanggap ng mga bisita si ambassador po natin. Yes. We have our first visitor, Miss Hilda Renas. Wow naman, oh. Talagang, sample visitor talaga. Mukhang si Miss Hilda, dito na yata to, Yan. Yan. Tapos, siyempre, siyempre, empty pa yung ating room dito, no? Marami pang pwedeng. Ano naman ang balak dito siguro na parang theme? Is there anything like... So siguro more Filipino decorations para kung sino yung mga dadalaw kay ambassador, makita nila kung ano yung mga parang tanawin ng Pilipinas, yung ating mga arts and crafts, ganyan. Habang minimit nila si Amba, pwedeng maging parang topic of conversation, gano'n. Yeah, maganda. Magandang yun. And then, Medyo bare pa siya. medyo yeah. Something to, for the visitor to see. Opo. Pero by next year, parang pupunan namin to ng mga gamit. Oh, yes. How long was it like when you were looking for the place? Gaano katagal yung parang pagse-search? Nako. So, opo, alam niyo naman yung real estate situation sa Dublin, medyo matagal. So, may mga ibang, hindi ito yung first property na tinignan nung embassy. Mga ilan pang parang mga tinignan na hindi nag-work out. So, mga ilang buwan din ang tumagal bago na finalize na dito tayo. Kasi si Ambassador, di ba parang, I think around summertime when he was parang talagang nag-sign in na talaga as ambassador. And so it took a while. Mahirap nga talaga. Opo, medyo nagulat din kami, pero ganun daw talaga yung real estate market dito sa Dublin. Yes. And I think you got the best place because madaming mga embassy dito. So it's really the best place. Oh yeah. At saka handy. I wasn't expecting na may parking dyan sa harap na as in like ganun kadali. I thought when we were like looking, paano kaya yung parking natin? Di ba? Bukas, ganito, ganyan. And then, yeah, maraming empty spaces. Considering it's a holiday season and Yeah. should be busy. So, And that's then it's nice. Dublin. Wow. Okay. Shall we proceed to the next room, please? So siguro tuloy tayo sa taas, sa ating conference room. We'll go. Yan. Okay. Lovely. More pa po. Yes. Ayan. Anong history nung na to? Nalaman ba nagkaroon ba kayo ng time para malaman kung ang history nung building? Hindi yung specific na building, no? Pero lahat ng mga building dito sa area na to, mga Georgian na Georgian building. So siguro lahat sila mga 200 plus years old. So ito ay lumang bahay talaga. So parang kailangan namin i-keep yung design niya. Pero at the same time, lalagyan pa rin natin ng mga Filipino touches para Philippine Embassy talaga. So tuloy po tayo. It's the conference room. This room, oh, nice. Yan, roomy, no? Ang ganda dito, baka dito tayo mag-podcast. Galing, ha?
And then, this is from Baguio siguro, no? Yung mga design. Yes, naman, no? Yan, guys, ha? Nakita nyo yung ating functioning Philippine Embassy in Ireland. At syempre, ang may painting dito. Can you tell us about the painting, Consul? If you don't, like, no pressure. Kumbaga, pag ano lang. Well, actually, personal collection yan ni Ambassador. Opo. Talaga? So, dahil ito yung mga rooms ni Ambassador, so yung in his long career, nakapag-collect si Sir ng mga art pieces from both the Philippines at yung mga ibang postings niya. So, yun, i-set up din natin dito sa areas na to. Ayan, guys. Galing, ha? Mahilig pala si Ambassador sa mga paintings, ganon. Apo. Oh. Okay. Napaka-roomy, ha, guys. Pag yung mga ating kababayan dyan If you think about it, yeah. Georgian, Victorian, they really have high ceiling. High no? ceiling, yeah. Yung taas po mga opisina na lang. So medyo hindi ganun ka hindi ganun ka spectacular. Computer na lang po yung nasa taas. Pero tuloy po tayo sa ating consular area naman. So when it comes to staff, how many of you work in here? So ngayon kasama si Ambassador, 8 po ang ating tauhan sa embassy. Po. Meron po tayong Consul General after ni Ambassador and then myself. And then 5 po ang ating mga kasamang technical staff. Opo. All from the Philippines. Oh, wow. Yeah, that's my next question. Like, all from the Philippines. So, all of you, were you always working in an embassy or? Apo, lahat Yes, po lahat po kami, kami. iba-ibang mga previous postings. Okay. Kunyari si Ambassador, minsan na po siya naging ambassador sa Pakistan. Okay. Po, naging Deputy Consul General siya sa Los Angeles. And then ngayon, ambassador natin siya sa Ireland. So it's stages, no? Ambassador, and then deputy. Consul, and then deputy, and then na. Oh, so sir, si sir, ha? Bata pa si sir. Sana balang araw. Sige po. So, lalabas po ulit tayo para sa ating consular area. Okay, guys. Sa mga kababayan natin na pupunta ng embassy, yung entrance kasi papunta dun sa natin, sa mismong pag meron tayong kailangan asikasuhin, iba. Yes. Will you lead us, Consul? Apo. So yung ating consular area, yung public area, nasa baba po. Para hindi na ninyo kailangan dumaan sa loob ng embassy kung kayo ay magkiklaim ng mga services. May dedicated area tayo. So baba po tayo dito. Yan, guys. Dito yung entrance. Medyo lang tayo. Dahan-dahan lang. Especially yung ating mga medyo may edad ng kababayan. So, ingat po tayo sa pagbaba. Yan. Welcome po sa consular area. Hello. It's actually big. It's actually big. Apo. So ito yung ating waiting area. So kapag by appointment naman po lahat ng mga services dito sa embassy. So pagdating, dito po yung hintayan. Yung lahat ng services pinoprocess po sa loob, yung passport, yung mga consular documents natin, etc. Tapos dito, every Monday din, dito po tayo gumagawa ng mga natin, yung mga oath-taking para sa reacquisition ng Filipino citizenship. So kaya may mga flags na naman tayo ulit dito. I'm sure madaming nag-avail ng ano nang tawag doon? Reacquisition. Nga, ang daming nagsisitizen ngayon na mga Filipinos. Actually, when I was pregnant, my son, nag-Irish citizenship ako. So, ang style pala kasi, since naging Irish na ako, so nung nanganak ako, yung anak ko is hindi na Filipino. So, nung nag-reacquire ako ng Philippine passport,
Pati siya, nag-acquire din siya ng Philippine passport, sabay kami. So yun, Kahit sa loob ng tiyan. Oo. Hindi. Pinanganak ko na akala siya ko, noon. akala Pinanganak ko na siya. Oo. So, ganun pala yun. Dahil nga hindi na ako Pilipino. Hindi na rin Filipino yung bata. So, yun. Oo. Ganun. Opo. Ganun. So yun yung every Monday natin. May pag nag-submit ng documents yung ating mga aplikante, meron tayong maliit na seremonya after na nanunumpa sila sa harap ng ating flag at nare-reacquire nila yung kanilang Filipino citizenship. How often do you do that, like in a month? Every Monday? So every Monday siya. Tanong ko lang, so yung sa mga Filipinos na gusto nila mag-avail ng services, kailangan talaga na yung mga form, i-download pa rin ba nila from online? Or, kasi syempre ang daming pipilapan, di ba? So, kailangan talaga i-download muna nila yon, i-fill up nila, or we have forms here na pwede nila ditong mag-sign. Kasi ang system natin by appointment po, no. So parang for their convenience din yung pag-download para pag punta nila dito, dala na nila lahat. So na-fill up na nila yung mga forms sa kanilang mga bahay, hindi na nila kailangan parang ayusin, i-arrange or i-fill up lahat habang nandito sila. So that allows us to have like a faster process for their convenience din. Pupunta sila dito na alam nila sila yung naka-appointment at that time, wala silang ibang kaagaw sa oras na yun. Pag na-print na nila sa bahay, lahat ng mga kailangan dalhin, dire-diretso na po tayo. I'm sure may list dyan ng mga kailangang dalhin. So huwag kakalimutan ang passport, ang mga yung proof of address and everything. I'm sure nakasulat. So huwag pong kalimutan para mabilis ang ating service. Yeah, no excuses, guys. No excuses. Alam niyo na. Yan. So proceed tayo sa next room siguro kung ano yung office Siguro babalik po tayo sa taas para na sa ating pakikipanayam kay Ambassador. Opo, opo. That's pataas din or Yan na yung office. Ito yung consular area. So may mga sensitibong files diyan. So siguro hindi tayo dadaan diyan. So daan na lang tayo ulit sa taas. Opo. We'll go upstairs and maybe we'll ask more question doon para sa ating mga kababayan. By the way, sa ating mga kababayan, pagka kasi yung mga downstairs na ganito, noong unang panahon, ito yung mga tirahan ng mga maids. Ito yung maids quarters. Kumbaga, pag nakikita natin mga buildings dito sa Dublin especially, lahat ng mga buildings na ganito, meron silang ilalim. Basta lahat ng kanilang mga kasambahay, dito nakatira. Yun ang mga... Maswerte sila, mas mainit. Pero actually kasi ito yung siguro largest part ng ating building, itong baba. Kaya parang minabuti namin na dito yung consular area kasi dito tayo makaka-accommodate ng pinakamaraming tao, lahat ng equipment po na kailangan para sa passport capture, sa ating pagproseso ng dokumento. Kasi, habang paakyat po tayo, paliit ng paliit yung mga kwarto. Yeah, yung mataas naman na ganun, pag nakita, para lang sa ating mga kababayan na medyo, yung mga bago lang sa Ireland, bago lang sa Europe, the smaller your window is, meaning mas parang ang estado mo sa buhay, mas mababa. Noong unang panahon. Yes, so yun. Yun lang po, parang fun facts. Trivia lang. For convenience sake din, kasi ito meron siyang sariling daanan. Yes. So, hindi na po kailangan dumaan sa maraming kwarto sa taas yung ating mga aplikante. Diretso na po sila sa magiging consular area. To give privacy sa ating mga embassy employee. Yun. Employees. Okay. Yeah, siguro balik na tayo dun sa taas, pero bago bumalik dun, any message sa ating mga kababayan, consul, while, nag-tour tayo sa embassy, ano ba yung kanilang mga expectations na pagdating dito? At saka, yung from the staff yourselves, ano ba yung parang inaasahan nyo din sa mga ating kababayan when they come, when they appear? So, yun na po na regular na kasi yung ating services natin Monday to Friday from 9 to 3, no? Opo. So, ang hinihingi lang namin is lahat ng mga gusto ng services ng embassy, kung pwede mag-email po muna, bibigyan po kayo ng schedule at listahan ng requirements para wala na pong, parang hindi na kayo malilito kung ano yung dadalhin ninyo, kailan kayo pupunta. Lahat po ay dinadaan po natin sa email.
So yung email address na pwede niyong sulatan ay dublin.pe@dfa.gov.ph. Meron din tayong Dublin Consular na email address. So dublinpe.consular@dfa.gov.ph. So mag-email lang po doon and we will give you all the instructions po para smooth po yung ating appointment dito sa consular area. And I'm sure hindi naman 24 hours ang reply dyan, mga kababayan ha. Siyempre, office hours. So, wag po tayong mag-expect ng reply kung nag-email tayo ng 12 midnight. Yeah. Ayun, yun din siguro, yun yung hihingin din namin kasi na-mention ko po kanina, 8 lang po yung staff ng ating embassy, kasama na po dun si Ambassador. So, ilan-ilan lang po yung staff natin na nag-aasikaso ng consular na trabaho kasi yung ibang staff natin gumagawa ng admin work, finance work, ganun. So, siguro konting pasensya lang po kung hindi kayo ma-replyan agad-agad. Pero, sinisikap po natin na lahat ng mga inquiries ay replyan sa parang maayos na panahon. Yes. Yan naman, guys. So, next na video natin ay makakausap natin si Ambassador mamaya. So, guys, abangan-abangan lang ha. So, from here in Dublin, Philippine Embassy, maraming salamat sa pagsama sa tour namin. At next time, guys, kayo naman pupunta rito. Di ba, Mrs. K? Yes. So, ano pang hinihintay natin? Yeah, tara, let's go! Tara! Let's talk. Tara! Let's talk.